ating live streaming. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay na manalangin. Hallelujah God, Hallelujah Jesus, dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lugar na ito, O God. Salamat po sa magandang umaga na tinako mo kami dito sa bahay, sambahan, O God. Lord, patuloy po na kami sumasamba sa iyo. Diyos ka sa aming mga buhay, Diyos na hindi nagbabago kailanman. Lord, salamat po sa umagang ito at tinako mo kami muli dito sa aming Sunday service, O God. At Lord, bago po kami dumako sa aming Sunday service, nagsusumamo po kami, nagpapakumbaba sa inyong banal na harapan. Patawarin niyo po kami kung ano man po ang aming nagawang kasalanan, naisip, nagawa na hindi kalugod-lugod sa inyong banal na harapan. Lord, at dalangin ko na lahat ng tatayo dito sa pulpitong ito ay kayo lang po ang mapapurihan at maitaas, O God. At Lord, lalo't higit ang aming pastor na magbibigay mensahe sa amin, O God. Biyayaan niyo po siya ng karunungan na nagmumula sa inyo at bawat salita po na lalabas sa kanyang bibig ay sa inyo lang po lahat ng gagaling ito, O God. At kami pong mga makikinig ng inyong banal na salita, Lord, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan para magrema lahat ito, O God, at pagbulay-bulayan namin sa araw at gabi na aming pamumuhay, O God. At Lord, salamat po kayang umaga ngayon, O God, at patuloy po na kayo ang mapapurihan sa umagang ito. Kayo lang, maghari po kayo sa aming mga buhay, O God, at ang kalooban niyo po ang masunod, hindi ang kalooban namin. Salamat po, Lord. Muli, binabalik na po namin ang pinakamataas na papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. Kalakot po muna natin ang Panginoon. Come on. Hallelujah, Jesus. Oh, patuloy po natin pasalamatan ng Diyos ngayong umagang ito. Hallelujah. Worthy Jesus. Oh, great God. Hallelujah. Mighty King, we praise you. We praise you with the joy in our hearts, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo po patuloy na magdiwang sa Panginoon. Magalak sa ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, pwede po ba natin i-anten yung katabi natin ngayon? Hallelujah. Matuwa po tayo kasama natin siyang sumasamba. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, sabayan niyo kami kumawit sa Panginoon. May nararamang sadyang kakaibang tawang di maisalanan. Sa puso ay umahabang kaligayahang di ko maisalarawan. Di na mapipigil ang damdamin.
magpakailanman di mawalay sa'yo. O Panginoon, ito ang nais ko. Oh, magpuri sa'yo. Hallelujah, people. Malaya tayo sa presensya ng Panginoon. Malaya tayong magalak sa presensya ng ating Diyos. Hindi na mapipigil ang damdamin. Ito ang nais kong gawin. Na magpuri, ang magpuri sa'yo ng buong puso ko at magdiwang sa kabutihan mo. Magdalay na sayaw, lumadas, sumigaw. O Panginoon, ito ang awitan kita. Sa aming pagsamba At sa tuwin ay luwalhatiin ka. magpakailanman Di mawalay sa'yo O Panginoon, ang magpuri sa'yo. nais ko. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko at magdiwang sa kabutihan mo. Magkaray ng sayaw, lumadas, sumigaw. O Panginoon, Ito ang nais ko, ang awitan kita. sa aming pagsamba At sa tuwin ay luwalhatiin ka. magpakailanman di mawalay sa'yo. O Panginoon, Ito ang nais ko. Oh, Jesus. Hallelujah, Hallelujah! Pagpuri sa'yo, ang awitan kita, ang luwalhatiin ka, Jesus! Ang sumigaw ng pagsamba, ang magpasalamat sa'yo, ito ang ninanais namin, Panginoon! Hallelujah, Jesus! Oh, salamat! Oh, wala nga makakapigil sa aming pagsamba ngayon, Panginoon. Hallelujah! Wala makakapigil sa aming paglalapit sa iyo ngayon, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ako'y lalapit sa'yo. Jesus. Tingin mo, Panginoon, ang aming mga awitin ngayon. Tingin niyo po, Panginoon, ang aming mga pagsamba ngayon. Kaya dinudulog namin ang aming mga puso. Oh, Jesus. Sa'yo ako ay lalapit. Dadamhin ng iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais.
Minamahal mo, Panginoon. Mahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa hilingan. Gusto ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Taliligaw
longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart ever true, clinging to the cross of God. Oh, King Jesus! Oh, aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, kailangan ko ang pagmamahal mo, Panginoon. Oh, Jesus. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging. Pwede po ba natin sabihin yan sa Panginoon? O aking Jesus. Come on, lift your voices. Sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran. Sa bawat araw, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging. For the last time, hallelujah, Jesus. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, Saan ka man tutungo. ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Hallelujah, Jesus! Oh, Jesus! Hallelujah, sige po, lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah! Ika'y ayakapin, ika'y susundin, ika'y pupurihin. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Pagmamahal mo yung nariyan. Salamat! Salamat, O Diyos! Hallelujah, Jesus! Kaya nga, Panginoon, sa iyo po lahat ng kapurihan, kalwalhatian at pagsamba. In Jesus' name. Praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa napakagandang umaga pong ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa napakagandang umagang ito. Father, thank you for this beautiful morning, God, that we are having right now. Ito po yung pinakamagandang umaga, God. Every Sunday, nakaharap ka, kausap ka, nagpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Ito yung pinakamagandang umaga, pinakamagandang araw sa buong linggo, O Diyos. For the whole week, God, na aming haharapin, Panginoon. Kaya God, sa mga oras pong ito, kami ay patuloy na nagpapasalamat for this strength
na meron kami ngayon, God. Buo po ang aming katawan. Buo po ang aming lakas. Buo po, Panginoon, ang aming karunungan. Buo po, O Diyos, ang aming puso, God, at ang tanging nais namin, ang tanging gusto namin, Panginoon, ay ang magpuri sa iyo sa umagang ito. Ay ang parangalan ka, ay ang itaas ka, ay ang ibalik ang kapurihan at kapasalamatan sa inyong pangalan, Panginoon. Sapagkat for this whole week na nakaraan, O Diyos, naging mabuti ka sa amin. Naging mabuti ang aming Diyos sa amin. Naging mabuti ang aming Ama sa amin. Umalis kami ng bahay, pumasok kami ng school, pumasok kami sa trabaho, nakasama ang iyong pag-iingat. Umuwi kami ng bahay na buo, walang anumang nangyari sa amin dahil sa biyaya mo. At ngayon, O Diyos, God, we can serve you, we can honor you, we can give you thanks in this morning, all because of your grace. Lahat ng ito'y biyaya mo, Panginoon. Kagaya ng lagi kong sinasabi, God, nothing is earned, everything is given to us. Wala kaming ginawa para makuha kung ano man ang meron kami ngayon. Nothing is earned and everything is given. Lahat ng ito'y bigay mo sa amin. Ultimong itong relo kong ito, O Diyos God, ito'y bigay mo. Itong damit kong ito, ito'y bigay mo. Itong salamin kong ito, God, ito'y bigay mo. Lahat ng ito'y bigay mo, O Diyos. Kaya nga, bilang aming pasasalamat sa iyo, God, tanggapin mo ang aming mga papuri. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba. Tanggapin mo, God, ang aming mga pasasalamat. God, karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang sambahin, O Diyos. Karapat-dapat kang parangalan. Karapat-dapat kang purihin. God, tanggapin mo. Tanggapin mo aming Ama. Tanggapin mo aming Jesus. Tanggapin mo, Banal na Espiritu, God, ang aming mga papuri. Tanggapin mo ang aming mga pasasalamat, Panginoon. God, thank you. Salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa umagang ito, God, at patuloy kaming nagpapasalamat at nagpapalinis sa inyo muli, God, sa aming pong mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo, O Diyos. Sa amin pong mga nasabi, naisip, nagawa, Panginoon, na hindi nakapagbigay ngiti sa inyo, O Diyos, na hindi nakapagbigay ng ligaya sa inyong puso, Panginoon. God, muli, kahit pa na masaya kami nagpupuri ngayon, ay hindi pa rin ibig sabihin ay mga perpekto kami, Panginoon. Pumunta po kami sa lugar na ito ng mga marurumi, Panginoon. Hindi kami banal na katulad mo, O Diyos. Kaya nga, God, muli po kaming nagpapabanal sa inyo, God. Muli kaming nagpapalinis sa inyo. Muli po kaming humingi ng kapatawaran at binababa namin ang aming mga sarili sa pinakamababang antas. God, na Lord, inaamin po namin sa aming mga sarili na kayo ang aming Panginoon. Kayo ang aming Diyos. Kayo ang hari ng mga hari at patuloy ka naming, God, binupuri sa mga oras na ito. Patuloy po kaming nagpapasalamat. At God, sa oras pong ito, God, patuloy po naming muling nilalapit sa inyo ang aming simbahan, ang kongregasyong ito. Unang-una po ang aming mga magulang na UGF, God. At I believe there's a fellowship coming sa mamaya po, later on, God. At I pray for our parents, God, ang aming pong mga magulang. Dalangin po namin ang iyong pong pagpapala sa aming mga magulang na ito, Diyos. Dalangin po namin ang iyong pabor sa kanila. Dalangin po namin na pabayaan po ninyo sa aming mga magulang na ito. Kayo pa po ang magpalakas sa kanilang mga pangangatawan. Nais pa po namin silang makasama sa mahaba pang panahon, O Diyos. Sa mga lola at lolo namin, sa mga magulang namin, mga tita-tito namin, God, ng mga UGF. God, I pray sa mga trabaho nila, mga business nila. God, mga pinagkakabalahan nila, dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pagsama sa kanila. At sa mga kasama ko, God, ng mga young people, young adult, young professionals, God, na nagtatrabaho, sa mga oras na ito, God, I pray for your continuous provision, God, sa amin po. Finances man yan, strength man yan, physically, even in our spirituality, God, I pray na mag-provide ka pa sa amin.
Dahil mismong kami, Panginoon, ng mga kabataan, kahit pa na mahaba ang aming mga lakas sa maghapon, kahit pa na malalakas ang aming mga katawan, God, likas po sa amin na maging mahina, likas po sa amin na maging mapusok, likas po sa amin ang maging marupok, Panginoon. Kaya nga po, dalangin namin, lagi po ninyo kaming antabayanan, lagi po ninyo kaming bantayan, bantayan po ninyo ang aming mga puso, God, sa mga bagay na pinagkakabisihan namin, dalangin po namin. In spite of all this, God, lagi pa rin naming unahin ang iyong kingdom. Lagi pa rin naming unahin, O Diyos, yung para sa inyo. Lagi pa rin po naming unahin yung magpuri, maglingkod, magsamba, manalangin, makiusap, at mag-meditate sa inyong mga salita, Panginoon. At maging, God, sa mga bata, God, na meron pong Sunday school, God, every Sunday. Thank you for our kids, God, na nakikita namin they are growing up having fear of the Lord, God. They are growing up having wisdom. They are growing up knowing the Word of God. At God, makita po namin yon bilang isang kuya, bilang isang ate, at bilang isang magulang. God, napakalaking pagpapala na po nun. Napakalaking blessing na nun, O Diyos. Dahil nakikita namin yung mga bata na aspiring leaders, mga aspiring workers ng simbahan. And we are very excited to see that, Panginoon, in the future. Kaya po, salamat, God, sa umagang ito. Pagpalain po ninyo kaming lahat. Ang pagpapala at biyaya mo'y sumasa aming lahat. At God, mag-umpisa hanggang sa pagmatapos ang gawain mong ito, walang ibang pangalan ang mapapurihan. Walang ibang pangalan ang masamba. Walang ibang pangalan, O Diyos, ang maitaas, kundi si Jesus lamang. Hindi ang pangalan ko, hindi ang pangalan ng mga leaders, hindi ang pangalan ng mga nagpakanta, O Diyos, hindi ang pangalan ng preacher, God. God, ang pangalan mo lamang, Jesus, ang aming itinataas at pinaparangalan sa umagang ito. Muli, ang pinakamataas na parangal, papuri, pasasalamat, ikaw lamang, Ama, Jesus, banal na Espiritu ang tatanggap, wala nang iba. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen. Amen. Ayan, good morning po sa bawat isa. Sino po yung na-blessed sa morning service natin dun sa worship pa lang? Amen, amen. So, good morning po sa bawat isa. Welcome back and welcome home again po sa ating Sunday service. And before po tayo magpatuloy sa pagbibigay, meron po tayong bagong kasama. And samahan niyo po ako i-welcome siya. And kung sino man po ito, tumayo po siya pag narinig yung pangalan para makilala namin po kayo. So, yeah, welcome po, Joy Figueroa. Asan po kayo? Pwede po ito ba? Ayan, welcome po sa aming church service and we're looking forward na makita po namin kayo sa susunod na mga linggo sa amin. And ayan, nakamusta po ang bawat isa? And it's the last, I believe, last Sunday po ng August and September na. So, praise God, no? Praise God, ito, malapit na matapos ulit ang taon. And, going back sa ating pag-uusap before tayo magpatuloy sa preaching and kung narinig niyo yung prayer ni Kuya Jem, so lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon ay galing sa Panginoon. No, galing sa Panginoon lahat ng mga nakikita natin sa bawat isa, yung mga damit, yung mga meron tayo lahat, especially yung mga financial natin ay galing sa Panginoon. And sino tayo para hindi magbalik, di ba? Deserve niya makatanggap mula naman sa atin. And sana sa pagbigay natin, nandun po which is yung offering box natin nasa likod. Kung gusto niyo po and meron kang puso, magbalik sa Panginoon and you are welcome to offer your tithes, your offering, and ano man po yung kaya natin. And si God lang nakakakita nun. And wala po akong word na masashare sa Biblika, pero alam natin na biblical and we deserve na God to receive our offering. So, pag-pray po natin yung mga puso natin before po yun. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. God, salamat po once again sa umagang ito, God, na inayaan mo kami, Panginoon, magising
muli, Panginoon, para purihin ka, maranasan yung presensya mo, yung kadakilaan at katapatan mo, Panginoon, sa buhay namin. God, salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-provide nyo ng mga kailangan namin, Panginoon, sa araw-araw. And God, I pray for our hearts, God, as we give our offer, as we give our tithes, Panginoon, makita mo yung puso namin gaano kawiling magbalik, Panginoon, ng kapurihan at kapasalamatan sa iyo. God, i-bless niyo po ang mga matatanggap, Lord, malilikom, and magamit lamang ito for your kingdom's sake, God. In Jesus' name, God, patuloy na sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagsamba. This all you pray in Jesus' name. Amen. So, yan po. No? Tumayo po tayo lahat and let's welcome each other. Sa ating lahat at last Sunday na po ng August, ang bilis ng panahon. Malamang-lamang bukas makalawa lang ay maririnig na natin sino na? Jose Marichan na kakanta na ng mga kantang pamasko. September 1 siguro yan, sigurado. Kakanta na yan. At ibig sabihin, palapit na naman na matapos ang taon. Amen. Tayo po ba ay handa nang makinig ng salita ng Diyos? Para matiyak ko yan, magsabi nga po ng hallelujah yung mga taga rito. Mahina, mahina. Again, hallelujah. Dito, praise the Lord. Praise the Lord. Mahina pa. Lakas na. Konting lakas lang. Hallelujah. May galmusal kayo? Praise the Lord. Oh, pwede na. Yung sa taas, ha? Yung pinakamalakas nyo, ha?
Anong gusto niyong sabihin? Ha? Amen! Ba, lakas yun. Okay, ano kasi dito? Hallelujah! Malakas. Ang lakas nila. O, sabay-sabay ngayon. 1, 2, 3. Wala akong naintindihan. Ano na lang para magkaintindihan tayo? Jesus na lang. Jesus ha? 1, 2, 3, go! Jesus! Yan ang maganda. Pagka kay Jesus talaga nagkakaisa tayo. Amen? At malinaw yung boses natin. Yan ang pagsamba sa Panginoon. Hindi po boring ang pagsamba sa Panginoon. Hindi nakakainip ang pagsamba sa Panginoon. Kundi yan ay dahil sa nag-uumapaw na tuwa natin sa Kanya. Kapag naintindihan natin ang ating pagkakristyano, mamaya, baka madaanan natin yun mamaya, pag naintindihan natin kung gaano kalaki ang ginawa ng Diyos sa atin, hindi tayo tatamarin sumimba, hindi tayo tatamarin na maglingkod sa Panginoon. Praise God! Tayo muna ay magbasa na ng Biblia. Romans chapter 12, verses 3 to 8. Ganito po ang nakasulat sa version na yan. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. So we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. Sabihin nga natin, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches, in teaching. He who exhorts, in exhortation. He who gives, with liberality. He who leads, with diligence. He who shows mercy, with cheerfulness. Tayo muna ay sandaling manalangin. Purihin po ang iyong pangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At maging, O God, ang nandito na nanonood sa aming online service. Kasama po namin silang nagpupuri at sumasamba sa iyo ngayong araw na ito. Salamat sa blessing. Salamat sa gising. At ang bawat gising ay blessing. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Bagamat may mga kapatiran kami na nasa banig ng karamdaman. At yun ay isa sa una naming nais idalangin sa iyo. Si Reverend Rod Betanzos, isa sa mga leader namin ng organization, ay nasa ICU ngayon, Panginoon, at kailangan ng biyaya na nanggagaling sa inyo. Kahabagan, Panginoon, para siya po ay patuloy ninyong buhusan ng inyong espiritu, ng kalakasan at kagalingan. Dalangin namin kay Reverend Rod, Lord, makita namin siya na mabilis na makarecover sa kanyang kalagayan. And provide also sa kanyang pangangailangan material. Sa gastusin niya, Panginoon, sa ospital, mag-provide po kayo patuloy sa kanila. Salamat po. Biyayaan nyo ng pananalig, pagtitiwala at kaaliwan ang kanyang mga anak, pamilya. At maging Sister Rose, Panginoon, na ngayon ay nanonood sa Jepmin. Dalangin namin siya, Panginoon, na biyayaan nyo siya ng kagalingan din, O God. Nagkaroon siya ng konting pagtaas ng presyon, konting pagmamanhid sa kanyang katawan. Sa pangalan ni Jesus, sa aming hinihiling, O God, abutin mo siya ng iyong biyaya. At sampalatayanan niya, O God, na ikaw ang great physician. Ikaw ang great physician at willing ka to bless and to heal
willing kang magpagaling, Panginoon. Biyayaan mong kapatid na ito ng kagalingan at kalakasan. At yung iba pang may karamdaman, O God, aming dalangin ang biyaya mo ay maranasan nila. Bless mo rin ang mga salita na aming pagbubulay-bulayan ngayong araw na ito at pabayaan mo na lahat, maging ang mga nakikinig sa online, ay makaranas ng kasiglahan habang pinapakinggan at inuunawa ang iyong mga salita. Buksan mo ang kanya-kanyang puso namin at ang banal mong Espiritu ay sangkapan kami ng kaunawaan upang pagkatapos naming makinig ng iyong salita, dalhin namin at i-apply sa kanya-kanya naming buhay ang mga maririnig namin. Marami pong salamat, God. Ang iyong biyaya ay sumaaming lahat. Sambahin ka, purihin itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Find your place. Yan pala ang ating title, ano? Find your place. Hanapin mo ang iyong ano pinapahanap? Yung iyong lugar. Find your place. Kasi po ang mga pag-aaralan natin at pagbubulay-bulayan ngayon ay tungkol sa mga gifts, mga iba't ibang kaloob. At bago natin basahin ang ilang mga pag-aaralan natin ngayon, balikan nga muna natin, merong 7 gifts na mababasa tayo dito sa ating talata. Basahin nga natin mula sa verse 6 muna, 6 to 8. Balikan nga natin yan, Tagalog. Bilangin natin yung mga gift, ano? Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin. Yan ang isang purpose. Ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay ka. Magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. So merong 5 gifts na nakalagay po dyan sa ating mga talata na pagbubulay-bulayan. Kaya tingnan natin kung alin ang nasa inyo sa mga kaloob na ito. At ang sabi po ng Bible, tayo po ay may kanya-kanyang kaloob. Hindi pwedeng wala, ay wala ako niyan, wala ako niyan, wala ako niyan, wala ako niyan, wala lahat. Hindi pwede yon. Tiyak, meron ka. Amen? Meron ka. Alam po ninyo, yung sa Romans chapter 12, ang context niyan ay tungkol sa Christian living, pamumuhay Kristiyano. Yung Romans chapter 12 ay nakalagay po yan, pamumuhay Kristiyano. Christian living siya kung paano mabuhay bilang Kristiyano. At kasabay ng pamumuhay bilang Kristiyano ay biniyayaan tayo ng kanya-kanyang mabubuting gift, mabubuting kaloob para gamitin natin. Kaya sabi nung binasa natin kanina, gamitin ninyo yung mga kaloob na yan. So ang purpose po ng passage na ito na ating binasa ay para i-encourage kayo na ma-recognize ninyo, malaman ninyo at i-exercise ninyo yung spiritual gifts na posibleng nasa inyo ngayon. Amen? Kaya tayo mag-aaral ngayon ng ganitong topic para ma-recognize ninyo at i-exercise ang inyong mga gift. Ano pa? Ang totoo niyan, ang totoong kahulugan ng buhay, the real meaning of Christian life. Walang kwenta ang Christian life mo kung hindi mo makita ang purpose niyan, kung hindi mo makita ang kaloob na nasa iyo at gamitin mo yon. Pagka hindi mo nakita yung gift na nasa iyo at ginamit mo yon, ano ang purpose mo? Kaya nga, Christian living siya. Pero tinutulungan tayo ng Diyos, yung portion daw ng pananampalataya natin, nilagyan tayo ng kanya-kanyang gift para mas maging effective tayo sa ating pamumuhay
Kristiyano. Amen? Walang gusto ang Diyos na walang ginagawa na Kristiyano. Walang gusto ang Diyos na yung tawag ng iba, sitting ministry. Sitting ministry. Wala daw sitting ministry dito. Lahat tayo ay effective at meron tayong bahagi. Kung tutuusin, bago natin binasa yung verse 6 to 8 na nakapaloob doon yung 7 gifts, ay basahin ulit muna natin yung verses 3 to 5 na sinasabi ang ganito sa Tagalog. Tingnan natin sa Tagalog. At kahit pa sa English po ay okay din naman. Ganun pa man, tingnan ninyo. Bago niya binigkas yung verses 6 to 8 tungkol sa mga gifts, ito ang dapat nating i-consider. Sabi ko nga, consider these thoughts before we study the gifts we might have. Isipin muna natin itong verse 3 to 5 bago natin pag-aralan yung gifts na 7 na binasa natin kanina. Ang makikita natin sa verse 3 to 5, basahin muna na sandali. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Sa verse 3 to 5, kaya lagi kong sinasabi, ang Bible ay nakaayos. Bago niya bigkasin yung 7 gifts sa verses 6 to 8, ay binanggit muna yung verses 3 to 5. Ano po ang makikita natin sa verses 3 to 5 na ayon sa ating binasa? So, eto naglagay ako ng 1, 2, 3, 4 na makikita natin sa verses 3 to 5 para ma-encourage tayo na, siguro nga, tama nga, meron akong isa sa mga 7 gifts na binanggit sa Romans chapter 3 at 12 verses 3 to 8. So, tingnan natin ano yung 4 na makikita natin sa verses 3 to 5 na ating binasa bago natin tingnan yung 5 gifts. Kasi mamaya natin tingnan yung 5 gifts, gusto ko munang makumbinsi kayo na meron nga kayong gifts na galing sa Diyos. Always have something to do in the family of God, or Christian family, because you are a part of it. Yun, makikita ninyo yun sa verse 3 to 5. Lagi mong isipin na meron kang pwedeng gawin sa pamilya ng Diyos dahil bahagi ka nito. Walang no question yun. Walang debate yun. Dahil bahagi ka ng pamilya, meron ka laging pwedeng gawin. Imagine mo yung bawat pamilya. Bawat pamilya, kahit pa yung isa ay bunso, bata, merong ginagawa yan na makakatulong. Minsan yan ang nagpapasaya. Tama? Yung bata, yan nagpapasaya. Depende lang sa tumitingin. Pero pag titingin ka ng positive, yan ang nagpapasaya. Pagdating ng tatay, darat na niya yung kanyang anak na kasing gwapo niya, wow, kasing ganda ng kanyang nanay, yan ang nagpapasaya. Huwag niyong isipin ang gulo ng batang ito. Ganun. So, sa pamilya ng Diyos, sa gawain ng Panginoon, lagi kang merong something to do. At isipin mong bahagi ka nito. Yan pa lang ay malalaman mo na baka isa sa mga gift na yun mamaya na babasahin natin ay kasama nga ako. Pangalawa, bilis ng oras. Evaluate your strength. Tingnan mo yung katayuan mo. Tingnan mo yung kakayahan mo. Saan ka malakas? Saan ka malakas? At na open and close parenthesis ko, and your weakness. Tingnan mo yung sarili mo. Ano ba yung kaya kong gawin dito? Ano ba yung pwede kong gawin dito? Ano ba yung bahagi ko dito? Evaluate it. Tingnan ninyo. Yung strength mo at saka yung iyong weakness. Yung strength para hindi ka na mahirapan na gawin. Kahit mahirapan ka makinig sa Diyos, Lord, ano po ba yung gift mo sa akin? Kung meron ka ng strength, meron ka ng kakayahan, gamitin mo na agad yon. But, consider mo rin yung iyong weakness.
Kasi sabi ng Bible, kahit yung weakness mo ay pwedeng gamitin ng Diyos na maging kalakasan mo for His glory. Kapag kinonsider mo yung weakness mo at nagamit yun ng Panginoon, naku, lalo kang magiging effective. Kasi ina-acknowledge, Lord, mahina ako dito, pero because of your grace, sabi ng Biblia, my grace is sufficient. Pinapaalis ni Pablo, di ba? Yung, Lord, alisin mo tong karamdaman na to. Bakit ba ako ganito? Pumupunta ako sa Galacia, sa Efeso, sa Colossus. Pumupunta ako sa kung saan lugar, tapos meron akong sakit. Lord, alisin mo to. Inalis ba ng Diyos? Sabi niya, my grace is sufficient. For when you are weak, sabi niya, when I am weak, then I am strong. Bakit? By the grace of God. Kaya, consider mo rin. Tingnan mo rin, ano ba yung weakness ko? Ang weakness ko, kabaliktaran ng ginagawa ko ngayon. Bulol ako, alam nyo lahat. Tama? Makapalang dila ako kasi. Bulol ako. Pagka R na pinag-uusapan, alam nyo lahat yan, nahihirapan ako magsalita ng cause. World. Nahihirapan ako niyan, magsalita. Pangalawa, mahiyain ako. Siyempre matagal na ako nagpapastor. Pero nung umpisa ako, kung hindi ako kalabitin, kahit naman ngayon, di ba minsan, kung hindi niyo ako kalabitin, hindi ako nagsasalita. Kaya wag niyo akong kalabitin. Kasi pag kinalabit niyo ako, hindi na ako titigil. Napansin niyo ba yan? Bago kong nakakasama sa Jepmin, patsemig salita na ako man, kayo na ako apatok na. Anyayo ko kakalbitan, nung ayaw mo rin magsalita ako. Yun ang weakness ko. Pero, dahil sa biyaya ni Lord, ito ngayon ang aking lakas. Yung sarili kong weakness. Salamat sa Diyos. Ano pa makita natin? Dapat nating tingnan bago natin tingnan yung gifts na nandiyan. Do not compare yourself to others. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Alam mo, ang ganda ng salitang yan, yung pagkukumpara sa iba. Alam niyo ba, mayroong tumayo sa templo, the Pharisee and the tax collector, publican. The Pharisee and the tax collector, tumayo yung Pariseo sa harap ng Diyos sa templo. Lord, sabi niya, salamat po, God, dahil ako ay mabuting tao, ganyan-ganyan. Ang ganda lang sinabi niya, makabutihan niya. Nagpapasting ako, sabi niya, twice a week. Nagbibigay ako ng tithes, sabi niya. Ang ganoon ang sabi nung Pariseo. Samantalang yung tax collector nasa dulo, hindi makalapit, dulo sa dulo. Nahihiyasang lumapit sa harap. At sabi niya, dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Ang sabi ng tax collector, Lord, kahabagan po ninyo ko isang makasalanan. Ang sabi ng Bible, lumabas sila pareho, pero sino ang pinagpala? Tax collector. So don't compare yourself. O sabihin, ako mas magaling ako, mas marami akong nagagawa sa simbahang ito. Kung hindi sa akin, huwag niyong ganyanin. Yayabang kayo at nagkakasala kayo. Yayabang ka at nagkakasala ka. So do not compare yourself to others. Pero, huwag mo ring maliitin ang sarili mo. Amen. Because you are fearfully and wonderfully made. Ikaw ay kamangha-mangha ng likhain ng Diyos. Ikaw ay kagila-gilalas ng likhain ng Diyos. Kaya huwag mo ring maliitin ang sarili mo. Naaabot ka sa point na, ala na ako mang balong gawan kayong simbahan Ala na ako mang balong gawan, aasawap kayong gawain na ini. Siguro, baka nininako mo. Talo ka na agad. Kapag pinagmalaki mo sarili mo ng higit sa iba, nagkakasala ka. Pagka minaliit mo naman ang sarili mo na parang sila lang ang magaling at ikaw ay wala kang kakayahan kahit ano, nagkakasala ka rin at talo ka na agad. Dahil hindi gano'n ang tingin sa iyo ng Diyos.
Amen? Ano sabi ni Gideon? Sa mga nagbabasa lang, nakabasa na kay Gideon, di ba? Para lang ito sa mga nakakabasa na tungkol kay Gideon. Kasi ayoko nang buksan ang buhay niya. Sabi niya, sabi ni God, oh, mighty warrior. Sabi ni God kay Gideon, mighty warrior. Paano naman mangyayari yun? Sabi niya, kami ang pinakamahirap na pamilya. Kami ang pinakamaliit sa angkan namin. Ano sasabihin mo, mighty warrior? Minamaliit ni Gideon ang kanyang sarili, pero ang tingin ng Diyos sa kanya ay mighty warrior. Kaya huwag na rin mamaliitin ang ating sarili. Never ka na anak ng Diyos na mamaliitin mo ang iyong sarili. Dahil ikaw ay napakahalaga sa Diyos. Kung tinawag niyang mighty warrior si Gideon, at ang isip ni Gideon ay maliit siya, pinakakunti sila, mahirap sila sa pamilya, kaya wala silang kakayahan, ang tingin niya, siya ang ginamit ng Diyos para palayain ang Israel mula sa kalaban. Amen? Kaya merong Gideon 300. 30,000 yun dati. 30,000 ang lalaban. Hanggang umabot sila ng 300 na lang. Gideon, kaya merong Gideon 300. 300 na tao lang na daig nila yung napakaraming mga tao. So don't compare yourself. Napakahalaga po niyan kung gusto mong magamit ka ng Panginoon sa kanyang gawain. Kung gusto mong matuwa ang Diyos, huwag mong ipagmalaki ang kakayahan mo, nagkakasala ka, pride yan. Huwag mo ring maliitin ang sarili mo, talo ka agad at nagkakasala ka rin dahil hindi ka ganyan nilikha ng Diyos. Amen? Hindi ka ganon nilikha ng Diyos. Meron ka. Kaya yung iba, kahit may gifts na galing sa Diyos, may kakayahan na, meron ang pwedeng gawin, hindi pa rin ginagawa dahil minamaliit ang kanilang mga sarili. Kaya sabi ng Bible na binasa natin sa verses 3 to 5, unawain mo yung katayuan mo. Tingnan mo yung iyong portion of faith na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kaya napakahalaga po. Ano pa yung isa pa? Yon, cooperate with other believers. Bago natin tingnan yung mga gifts, again, kahit hindi mo pa alam yung gift na yan, makipag-cooperate ka na sa ibang mga sumasampalataya, sa ibang mga Kristiyano. Huwag kang maiwan sa bahay. Sila na lang, kaya naman nila yon. Huwag ganon. Kahit hindi naman ako sisimba ngayon, hindi naman nila mahahalata. Mahalata ka. Lalo na kung may favorite ka ng upuan. Sana laging nagre-reshuffle, yung iba, dito naman upo, yung iba, hindi ko malalaman kung sinong absent. Pero pagka nakita kong bakante yung upuan na yan, alam ko kung sino nakaupo dyan. Diba? Alam ko kung sino nakaupo. Hindi lang yon. Kundi, yung absent ka ngayon, hindi kumpleto ang saya ng mga present. Alam niyo ba yon? Kayo ba nararamdaman yon? Pagka absent yung iyong katabi, absent yung kapatiran mo, absent yung isa sa mahal mo sa buhay, kagaya ng isang kapatiran na nagkasakit ngayon, hindi kumpleto ang saya mo. Ganon, kahalaga yung pagsali, pag-cooperate mo, sumali ka. Akala natin hindi ka lang pansin, hindi po totoo yan. Hindi totoo yan. May nakakapansin lagi sa iyo at masaya siya na nandyan ka. Amen? Amen? Hindi niyo lang alam, pero ako na mismo nagsasabi, kahit pagod ako magsalita, pagod ako mag-share dito, alang problema yon, basta't nakita lang kitang nandyan ka. Amen? Totoo yon, galing sa puso yon. Pag nakita kong nandyan ka, nawawala yung pagod, nawawala yung yung lakas ay bumabalik ulit. So yan ang ilan, Balikan nga natin sila isa-isa. Ano ba dapat nating i-consider muna bago natin pag-aralan yung mga gifts? Lagi mong isipin meron kang laging pwedeng gawin pagdating sa pamilya ng Diyos dahil bahagi ka nito. Dapat ay, evaluate mo yung strength mo, even also your weakness. Evaluate mo sila at pareho silang pwedeng gamitin. Hindi lang yung strength mo, minsan yung weakness mo pa, yan ang gagamitin ng Diyos para sa kanyang karangalan at kaluwalhatian. Ano pa? Evaluate your strength. Do not compare
yourself to others. Never mong gagawin yan. Kasi hindi mo siya magiging kapareho. Amen. Hindi mo siya magiging kapareho. Lalabas na mas magaling siya o kaya mas mahina ka o mas mahina siya sa iyo. Kaya bawal ang pagkukumpara talaga. Bawal. Meron kang sariling iyo. Bakit mas malaki ka? Ito, mas maliit ka. Hindi mo pwede. Daliri pa lang yan, ha? Hindi pwede. Yung kilay mo, tingnan mo kung pantay. Wala pa akong nakitang pantay na kilay. Tiyak, merong konting difference. Ito no, ang dami no. Isipin mo, ilang bilyon tayo? Kapag ginanyan ko yung akin lang yon. Bilyon yan, ha? Kaya natetrace kung pagka ikaw ay karnaper o matetrace dyan. Isipin, ang dami niyan. Merong ang sariling iyo na bigay ng Diyos. Kaya wag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba. Amen? So, puntahan na natin yung mga gifts. Pagka po kasi sinabing gifts, yan ay kaloob ng Diyos sa iyo. Again, dahil Christian living ang ating topic, Christian living ang ating pag-uusapan, nais ng Diyos na tanggapin mo yung gift mo para magamit mo yon. Kasi nga, yung mga binanggit na gift dito ay gift para ikaw ay maging effective sa iyong pagiging Kristiyano. Para maging effective ka sa iyong pagiging Kristiyano. So, tingnan natin. Iba-iba yung mga gift na yan, siyempre. At tingnan natin isa-isa itong mga gift na ito. Kung pagsasalita ng pahayag ang isa mong gift, o kaya ay yung gift of prophecy, at sa bagong salin ay ano yan, paghahayag ng mga aral, ng mga salita ng Panginoon. Yang gift na yan ng pagsasalita ng pahayag o kaya pagpapahayag ng mga salita ng Panginoon o prophecy, ay ito ang trabaho niyan. Buksan natin sa 1 Corinthians 14:3. Ito ang nangyayari. Sa kabilang dako, ang nagpapahayag naman ng mensaheng mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. Merong mga ganyang gift. Ang trabaho mo ay ipahayag mo yung mga natututunan mong salita ng Panginoon na naririnig mo sa Biblia, nababasa mo sa Biblia, pinag-aaralan mo yon at ipaparinig mo sa kanila para tumibay sila, para lumakas ang kanilang loob, at para sila'y aliwin. Amen. Yan ang isang magandang bahagi ng kaloob. So, sa buhay Kristiyano, pwede, in a small way, ay mapatibay mo yung pananampalataya ng iba. Sa maliit na pamamaraan ay mapalakas mo ang kanilang loob at sila'y maaliw kapag sila'y talagang lupaypay na sa dami ng mga problema. Pwede mong gawin yon, wala ka mang kaloob, kung may kaloob ka pa ng ganyan. Kaya bilang isang Kristiyano po, napaka-positive lahat nitong 7 gifts na ito na ating babasahin. At gusto kong makita ninyong isa sa mga ito'y nasa iyo. Pwede kaya yon? Pwede kaya 100% na isa sa mga nandito mga gifts ay nasa iyo? Ipapaunawa ko kung bakit sa simbahang ito, tiyak merong isa sa mga gifts na yan na nasa iyo. Yung pangalawa ay yung tinatawag na paglilingkod. Pero yung una, balikan mo muna natin yung una. Itong una, may gift ka nito kapag mahal mo ang salita ng Diyos. May gift ka nito kung sakali kapag palabas ka ng Biblia. May gift ka nito kapag ikaw ay Bible reader. Palagi mong binabasa ang Biblia. Pwedeng possibility na meron kang gift ng pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos. Kasi kung ikaw ay palabas ng Biblia, palaaral ka ng Biblia, ano ang lalabas sa bibig mo? Di yung mga aral ng Biblia at saka yung mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagpapatibay, nagpapalakas, at nagbibigay ng kaaliwan. Pangalawa, puntahan na natin, paglilingkod o ministering.
Yan ang nakalagay sa mga talatang binasa natin. Yan ang pangalawa. Pero sa 1 Corinthians 12:28, may ibang salita yan. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa, propeta, ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng gumagawa ng himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit. Ano yung susunod? Taga-tulong. Taga-tulong. Yan yung ibig niyang sabihin pagka sinabing paglilingkod or ministering. Taga-tulong. Sa English version, helps. Gifts of healing, helps. Yung taga-tulong ay helps. Alam niyo bang gift yun? Gift yung taga-tulong. Taga-tulong ka. Tagapaglingkod ka. Tagahugas ka ng pinggan, gift yun. Sarap ng gift ko. Na-apply ko yung gift ko. Akala lang natin ay walang ganon. Kapag naguhugas ka ng pinggan at masaya mong ginagawa yon, kahit pa sandamakmak ang mga kumain na hindi iningatan, hindi man lang inayos yung pinggan nila, pero pag nagugas ka at masaya ka, baka gifted ka ng helps. Kasi isipin mo, isasali yung gift na yan, isasama yung gift na yan, kasi meron talagang masayang maglingkod. Meron talagang masaya na tumulong, taga-tulong lang siya. May Bible study, gusto ko lang sumama. May prayer meeting, gusto ko lang sumama. May gagawin sa ibang lugar, kung ano man, gusto lang sumama, taga-tulong lang. Para ako man lang tagadala ng gitara, ako man lang tagadala ng Bible ni pastor, ako man lang ang drive ng sasakyan. Gifts yan. Yung pangalawa, paglilingkod or ministering. Makita natin mamaya, bakit napakahalaga ng lahat ng yan. Yung pangatlo naman ay pagtuturo or teaching. At hindi na pinaliwanag. Alam niyo ba yung pangatlo, pangapat ay hindi na pinaliwanag masyado? Binasa niyo ba ulit yung verses 6 to 8? Yung pangalawa, pangatlo, pangapat, hindi masyadong pinaliwanag. Yung una, pinaliwanag. Pero yung pangalawa, pangatlo, pangapat, hindi pinaliwanag sa verses. Makita niyo mamaya. Pagtuturo daw, o the teaching, ay gift yan. Meron talaga mahusay magturo. Ngayon, kung teacher ka na, magsabi ng amen yung mga teacher. Kung teacher ka na, malamang-laman, yun ang strength mo. Baka gamitin ka na ni Lord sa pagtuturo. Ganun pa man, lampasan natin. Number 4, pagpapalakas ng loob. Kailangan ba yon? Sabi ko nga, oo, kailangan yon. Kasi sa ayaw sa gusto mo, meron talagang Kristiyanong nanghihina. Tama po ba? Tama ba? O lahat tayo malalakas? Kahit nga pastor nanghihina din, sabi ni Pablo. Tama? Dami niya sinabi. Akala niyo ba kayo lang? Kami rin, sabi niya. Ito, nararanasan din namin ito. Nararanasan namin ito, sabi niya. Hindi superhuman ang mga pastor. Lahat tayo nakakaranas niyan. So, kailangan natin ng gift na tagapagpalakas ng loob. May mga Kristiyano po kasi na pagka yan ay nakaranas ng problema, ng pagsubok, nahihirapan sila. Kaya ang Diyos ay alam niya na ganyan ang mangyayari. Kaya meron siyang nilagay na tagapagpalakas ng loob. Ano pa panglima? Pagbibigay ng kaloob o gift of giving. Sarap niyan. Sarap na maging kaloob yan. Gift na galing sa Diyos yan. Gift of giving. Kasi i-acknowledge mo ng buong puso na ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng ibibigay mo. Kaya gusto ko magkaroon ako ng gift of giving. Kung gift ang pinag-usapan, gusto ko giving. Bakit? Payayamanin ka muna ni Lord, padadamihin niya muna pera mo para meron kang itulong, para meron kang ibigay. Pang-anim yan, pang-anim pala, pamumuno o leadership. At pang-pito, pagkakawang gawa o showing mercy. Last but not the least yan, pagkakawang gawa o showing mercy. Gusto kong gamitin natin kung sandali yung salitang yan, pagkakawang gawa o showing mercy. Or,
gamitin ko na lahat yung 7. Yung 7 kaloob na yan, kapag yan po ay nasa simbahan, nasa pamilya ng Diyos yan, lalago ang gawain ng Panginoon. Gaganda ang gawain ng Panginoon. Lalawak ang gawain ng Panginoon. Isipin nyo, una, ay meron ng pahayag ng salita ng Diyos para tumibay, lumakas ang loob, at maaliw yung Kristiyano. Meron ng mga tagapaglingkod na hindi ka nahihirapan na pinababayaan na lang sa ilan yung paglilingkod sa Panginoon. Meron ng mga naglilingkod, meron ng mga nagtuturo. Hindi sinolo ng pastor ang pagtuturo at marami nang nagtuturo. Meron tagapagpalakas ng loob. Kung walang tagapagpalakas ng loob, lahat tayo kawawa tayo. Kawawa yung gawain ng Diyos kung walang tagapagpalakas ng loob. Kaya mayroong ganyang kaloob at mayroong bigay ng kaloob. Kung walang tagapagbigay ng kaloob, naku, kawawa din yung pastor, papawisan sa dito. Kawawa din kayo. Pepepe kayong alantok na. Tsaka kayo magpanyo, kukuha kayo panyo, punas, pawis. Kung walang tagapagkaloob, pwedeng nasa ilalim lang tayo ng mangga. Kung walang tagapagbigay ng kaloob. Ano pa yung mga gift na yan? Yung pamumuno. Kung walang leader, yung iba galit na galit sa leader. Kung walang leader, magkakagulo tayo, tama? Ay, gusto ko ako, ganito dapat. Kaya tinitingnan ko yung mga ibang gawain natin eh. Kailangan may leader. Kasi magkakagulo. Hali, dapat makaniningawan tamo. Hindi dapat ganito. Teka. Di ba? Kung walang leader, kahit sa basketball kung walang coach, anong mangyayari? Kanya-kanyang tira sila. Basta ako makashoot kung dakal, bakong bida. Kaya pamiyahin bola, wala akong pakilabas. Basta ako most valuable player. MVP 2022, MVP 2023. Wala. Kailangan may coach. May coach. May leader. Kaya, ano ba yung huli? Yung pagkakawang gawa. Itong 7 ito ay sapat. Kagaya ng pagkakawang gawa. Gusto ko pong, sabi ko nga sa inyo, gamitin yung konting oras dito, yung pagkakawang gawa. Kapag ang inyong puso, ay nakakadama ng kalungkutan, kahit kalungkutan man lang, kapag uma-absent yung kapatiran mo, malamang-lamang, baka may gift ka ng pagkakawang gawa. Kapag yung pamilya mo, imagine mo, sumisimba ka dito, ang saya mo, enjoy mo, yung pamilya mo, pupunta ng impyerno. Wala ka bang nararamdaman? Baka may nararamdaman ka na habag. Ang sabi ko, dahil tinuturo ko sa parulong yung 4 na process of salvation na tinuro ko na rin sa Jepmin at saka sa kung saan-saan. Yung 4 na process of salvation, redemption. Ano yung redemption sa Tagalog? Pagtubos. Regeneration, kapanganakang muli. Adoption, pag-ampon. At saka yung justification, pagpapawalang sala. Imaginin mo, naranasan mo lahat ito. Ano yung ulit yung naranasan mong 4? Adoption, naging anak ka ng Diyos, sinama ka sa pamilya ng Diyos, ang anak lang niya si Jesus, ngayon sinama ka, kapamilya ka ngayon ng Diyos, inadopt ka ng Diyos, justification, pinatawad ka ng Diyos, redemption, tinubos ka ng Diyos, ano yung isa? Regeneration, pinanganak kang muli spiritually. Ang sarap na blessing yan. Alam mo ba pagka ganyan ang nangyari sa'yo? Pagkakaharap mo ang Diyos, ang nakikita niya, si Kristo na nasa iyo, kaya ang tingin sa'yo ngayon ng Diyos, anak ka niya, bago kang nilalang, ano pa? Pinawalang sala ka, ano pa? Tinubos ka. Yan ang nakikita lang Diyos pag tinanggap mo si Jesus sa iyong puso. Ano ulit ang nakikita ng Diyos?
Anak ka niya. Pinatawad ka niya ng lahat ng kasalanan mo. Ginawa ka niyang bagong nilalang. Wala yung dati mong pagkatao. At saka yung isa pa, pinawalang sala ka. Ano yung basta yung apat na yun. Nasa iyo, pag tinitinang ka ni Lord. Paano yung kapatid mo na hindi pa tinanggap si Jesus? Ano tingin ng Diyos sa kanya kaya? Alam niyo ba, sabi ng Bible, ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Ang nananampalataya ay pinawalang sala, niligtas, ngunit ang hindi sumampalataya, nananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Pag binasa niyo yung John chapter 3, yung last verse doon, ikaw, na-enjoy mo, ang tingin ng Diyos sa iyo, anak ka niya, pinawalang sala ka niya, tinubos ka niya, at ikaw ay ginawa niyang bago. Wala na yung dati mong pagkatao, kaya enjoy na enjoy ang Diyos sa iyo. Giliw na giliw ang Diyos sa iyo dahil kay Kristo. Yung wala kay Kristo, hinihintay lang na mamatay at pagkatapos yung puot ng Diyos ay ibubuhos niya sa taong iyon. Dire-diretso siya sa impyerno. Bakit pamumuhay Kristiyano? Itong chapter 12, para itong 7 gifts na ito na gustong ibigay ng Diyos sa ating lahat. Pwedeng nasa iyo ang marami sa mga gift na yan. Pero gusto ko kayong gisingin. Kaya gusto ko nga gisingin kayo sa katotohanan. Kaya una kong binigkas sa inyo yung mga paunang salita ko kanina, yung consider these thoughts before we study the gifts that we might have. Yung always have something to do. Meron kang gagawin sa pamilyang ito. Tingnan mo yung strength mo, tiyak, meron ka niyan. At kung may weakness ka man, pwedeng gawin yung strength ng Diyos yun sa iyo para magamit ka pa rin niya. At kung yung do not compare yourself to others, tingnan mo palagi how special you are in the ano. Yes. Salamat, nakikinig kayo. In the eyes of the Lord. Gaano kakahalaga para makita mo na may bahagi ka dito. Alam mo, kaya yung pitong ito, pag sama-samahin mo ito, buhay, malakas, lalago ang gawain ng Panginoon. Kaya tinatouch ko yung inyong damdamin, lalo na doon sa pampito. Walang libre yun. Kasi yung iba, sabi kasi nung iba ganito, Pastor, yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi ko talaga kaya yan. Okay, hindi mo kaya. Yung pagtuturo, hindi ko kaya talaga yan. Pastor, kahit yung tagapaglingkod, tagatulong, medyo mahina ako dyan, medyo lampa ako dyan. Pastor, yung pagpapalakas ng loob, hindi ko talaga kaya yan. Yung pagbibigay, yung pagbibigay, hindi ko talaga kaya. Yung pamumuno, lalo na, Pastor, hindi ko kaya yung pamumuno. Pero yung makadama ka ng kahabagan sa iyong kapwa, paano mangyayari yon? Unawain mo kung ano ka dati at ano ka ngayon at ano sila ngayon na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi lang tayo aware sa ating pagkakristyano. Kaya nga Christian living ito how to live like Christ. How to live as Christian. Paano ka mabuhay bilang Kristiyano? Kung hindi ka nahahabag sa mga taong pupunta ng impyerno. Minsan asawa mo pa yun tatay mo pa yun. Anak mo mismo yun minsan. To be a Christian is to live like Christ. Kaya nandito lahat yung mga kaloob na hindi kaya ng iba, yung marami, pero tiyak meron ka ditong kaya. Tagapaglingkod, maaari, pero the least na pwede mong gawin ay yung mahabag ka sa kanila. Walang gastos yun. Walang mabigat na hinihingi. Yung ipag-pray mo lang yung magulang mo, ipag-pray mo yung tatay mo, yung nanay mo, ipag-pray mo sila, iluhod mo sila sa Diyos bago ka matulog, itabi mo muna yung cellphone mo, patayin mo,
Ihingin mo ng kahabagan ng Diyos kasi pag namatay yan lang wala sa oras at hindi nila kilala Panginoon, yung puot ng Diyos ay dadaloy na agad sa Kanya hanggang sa siya ay dire-diretso na sa impyerno. Wala nang bawian. Wala nang bawian. Kaya, anong ginagawa ng gawain ng Diyos? Ba't hindi pa nagre-rapture? Kasi mahal ng Diyos ang mahal mo sa buhay. Mahal sila ng Diyos. Kinokonek ko na ito sa ating UGF Fellowship mamaya. Kinokonek ko na ito bago tayo mag-pray. Gusto ko lang i-connect ito sa ating UGF Fellowship mamaya. Meron tayong mahalagang gagawin sa ating UGF Fellowship mamaya. Meron tayong mahalagang tatrabahuhin sa ating UGF Fellowship mamaya. Kapag ang tao, tatay mo, nanay mo, anak mo, kapatid mo, pinsan mo, kapitbahay mo, lahat, kapag hindi sila inadapt ng Diyos bilang anak niya, hindi sila pinawalang sala sa justification, kapag hindi sila ni-redeem, tinubos ng Diyos, kapag hindi sila binago ng Diyos, as in bagong nilalang ang nakipag-isa kay Kristo, wala na dating pagkatao. Kapag namatay po yan, diretso yan sa impyerno. Hindi mo siya mahahabol. Hindi mo siya pwedeng iangkas. Total, sumisimba na ako. Lord, pagka ako po'y pumunta sa langit, hayaan mong sumabit yung tatay ko sa laylayan ko, sa paa ko, para siya'y makapunta rin sa langit. Hindi pwede yun. Bawal ang sabit. Kanya-kanyang kaligtasan yan. So, lahat ng gift na ito ay for the benefit of the church, para sa kapakinabangan ng gawain ng Diyos. At ulitin ko, meron katiyak. Ilang kayang porsyento dito ngayon? Ano? Ilang porsyento na narito ngayon na nag-iisip na, ano ba yung akin? Dapat meron ako. Dapat meron ka talaga. Hindi pwedeng wala ka nito. Nalilinlang ka lang ng dyablo. Paano ka nalilinlang ng dyablo? Nakita mo yung aircon? Di ba may ano yan? Filter, yung screen sa labas. Pag hinila mo yon, puno ng alikabok para hindi agad pumasok yung alikabok sa sa aircon, para yung ganda niya ay okay pa rin. Dapat yung utak natin, lagyan natin ng net. Naglalakad ka sa daan, meron kang net. Meron kang filter. Bakit? Hindi na natin nakikita ang gustong mangyari ng Diyos. Masyado. Masyado lang ang dami natin tinatanggap galing sa social media. Ang dami na nating laman sa utak na puro galing sa cellphone na yan. Galing sa TV, galing sa internet, galing sa social media. Aminin na natin yon. Kapag hindi mo talaga tinrabaho ang iyong spiritual na buhay, aagawin ka ng dyablo at hindi ka na magiging effective kahit kailan sa paglilingkod sa Panginoon. Yun lang pera, number one. Yung pera. Hinaan ko. Number one. Sinasakal ng pera yung salita ng Diyos, sabi ng binasa natin. Di ba? Yung deceitfulness of wealth. Sinasakal yung salita ng Diyos. Buhay naman ako kahit hindi ako active sa simbahan. Marami naman akong pera kahit hindi ako active. Kahit hindi ako magpagamit sa Diyos. Marami naman akong tinatangkilik. Naku. Sinasakal yung salita ng Diyos. I-filter natin yan. Naloloko tayo ng dyablo. Akala natin kompleto na ang buhay. No, kailangan magising tayo sa totoo. Anong totoo? Baka kapatid mo yung pupunta ng impyerno at pupunta yan. Kasi ang Biblia hindi pwedeng magsinungaling. Kapag ang isang tao ay hindi nanampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas niya, ang sumampalataya ay maliligtas, ang hindi sumampalataya ay papahamak. Alam niyo yung mga verses na yan. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Alam natin yung mga verses na yan. Humayo kayo at gawin yung alagad ang mga bansa. Ang sumampalataya ay, at babautismuhan ay maliligtas, ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Alam natin lahat yan. Bakit hindi active yan sa isip natin? Bakit hindi active yung mga salita ng Diyos sa isip natin? Puno na ang ating isipan ng kung ano-anong galing sa labas. Naloloko tayo ng dyablo. Amen? Amen? So, simulan natin ulit.
baguhin ang ating pananaw at simulan nating isipin ilan, ano sa 7 kaloob na ito ang nasa akin para maitulong, mai-contribute sa paglago ng gawain ng Panginoon. Itong 7 ito ay sapat na para matupad yung Great Commandment. Number 1. Conclusion po ito bago tayo mag-pray. Itong 7 ito, 7 gifts na ito, is enough, are enough. Sapat ang mga gifts na ito para matupad yung Great Commandment. Ano yung Great Commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Sapat ang 7 gifts na ito para matupad ang Great Commandment. Sapat din ang 7 gifts na ito para matupad ang Great Commission. Go therefore and make disciples of all nations. Pag bulay-bulayan mo itong 7 ito, sapat para matupad ang napakahalagang 2 bagay na yan. Ang Great Commandment, loving God, at ang Great Commission, go and preach the gospel. Sapat itong gift na ito. At ang gift na ito ay nasa kanya-kanyang buhay natin. Para siyang ginto na kailangang linisin, alisin yung dumi para lumiwanag at magningning siya. Agyang ginto ya pa nung makabalot yung burak. Amen? Kahit ginto pa yan na 24K, pinaka-fine gold, kung nakabalot yan ng putik, hindi yan magniningning. Kung gusto mo magningning ang gift na yan, alisin mo ang daming bumabara at basura sa iyong isip at pagningningin mo ang kaloob ng Diyos na binigay sa iyo. Tumayo tayong lahat. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Huwag kang palilang sa dyablo. Meron kang isa sa mga ito. Meron tayong isa sa mga ito. Basahin po ninyo ulit ito pagdating sa inyong bahay. Ano ba sa 7 ito ang nasa akin? Meron po tayo tiyak. Kasi gusto ng Diyos na lumago ang sambahayan niya, ang kanyang pamilya. At tayo yung pamilya ng Diyos. Gusto niyang lumago tayo. Gusto niyang tumibay tayo. Gusto niya ma-enjoy natin ang ating pagiging Kristiyano. Gusto niya ma-enjoy natin ang fellowship. Gusto niya ma-enjoy natin ang pagiging magkakapatid natin. Kaya meron ka nito. But minsan, ang ginagawa mo ay otherwise, kabaligtaran. Kabaligtaran. Sa halip na magpalakas ng loob, nagpahina tayo minsan ng loob. Sa halip na maaliw, tayo ay lalong nalulungkot sa ating mga naririnig at nakikita. Hallelujah, God. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, O Diyos. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Lord, ang dami nga, hindi namin maikakaila ang ino-offer ng mundo. Kayamanan, information, mga nagpapaaliw, iba't ibang mga makikita sa social media na talaga namang aagaw sa aming atensyon para makita namin ang pinapagawa mo sa amin. Dakilang Diyos, hayaan mo, O God, sa Romans chapter 12 pa lang, sa verse 1 pa lang at verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Be transformed. Mabago ang aming isip, Panginoon. Baguhin mo ang aming isip. Makita namin kung ano ang kalugod-lugod, banal, at mabuting kalooban ng Diyos. Huwag kaming umayon sa takbo ng mundong ito. Kung gusto naming mabuhay bilang tunay na Kristiyano, verse 1 and verse 2, huwag kaming umayon sa takbo ng mundong ito. Iba kami. Hallelujah, God. Para magamit mo yung mga gifts na nasa amin, Panginoon. Mag-iba kami, magbago kami ng isip, Panginoon. Oh, salamat sa iyo ngayong araw na ito, God. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah.
Panginoon, nilalapit namin unang-una sa lahat ang aming sarili. Lord, ang aming sarili, Ginoo. Ing sarili mi po, Lord. Magiging mga nanonood sa online ngayon at kasama namin nakikinig ng inyong salita, nilalapit namin ang kanya-kanyang buhay namin, Panginoon. Linisin po ninyo ito, Panginoon. Alisin nyo, O God, yung lahat ng mga basurang nailagay ng dyablo, yung mga basurang tinanggap namin galing sa dyablo. Let us renew our mind. Panginoon, baguhin namin ang mga isipang ito sa tulong at biyaya mo. Huwag kaming umayo sa takbo ng mundo ito. Lord, maiba kami. Maiba kami, Panginoon. Oh, hallelujah, God. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Ipakita mo sa iyong mga anak, mahalaga sila sa gawain mo. Ipakita mo sa iyong mga anak, mahalaga sila sa gawain mo, Panginoon. Tulungan mo kaming maunawaan ang dapat naming hinahanap. Lord, ano ba ang maitutulong namin for the expansion of your kingdom? Ano ba, Lord, ang part namin para mapalakas ang mga Kristiyano? Ano ba ang part namin para magawa ang Great Commission, para matupad ang Great Commandment? Ano ba ang part namin, Panginoon? Help us to understand, O God. Help us to know. Sopan mo kaya po ginunaabalo mi pa. Nano kami kayang lugar ini. Nano kami kayang katawan mo. Nano kami kayang iglesia mo ngayon ni Gino. Sopan nyo kaya po Gino. Tulungan nyo kami maunawaan ang katotohanan. Salamat po, Panginoon. Lord, dalangin namin minsan pa, ang mga salita mong ito ay tumubo sa puso namin at may mangyaring magandang bagay para sa iyong kapurihan at karangalan. Bless mo yung mga kapatid. Maaari yung ilan dito ay tatahi-tahimik lang para akala mo ay walang partisipasyon. Gamitin mo po sila. Extraordinary na manifestation ng biyaya mo sa kanilang buhay. We pray, O God. Yung akala ng iba dito ay pa-retire na sila, may edad na sila. Lord, hallelujah. Ang Espiritu mo ay nagpapasariwa ng lakas. Sabi ng Bible, sila na naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Tulad ng agila sila lilipad. Kaya wag sabihin ng mga nagkakaedad na matanda na ako, hindi ko na kaya. Wala kaming hindi kaya kapag kakasama ka namin, Panginoon. Lord, yung mga bata, mga kabataan dito na naaagaw na ng mundo, naaagaw na ng sanglibutan. Lord, pag-pray nila po ngayon, Gino. Pabrayan mo nga, akit de o gading Romans 12, makita nila paano mabuhay bilang Kristiyano. Paano kumilos bilang Kristiyano. Yung mga nanay at tatay na narito, ganun din. Yung mga bata pa, God, na akala mo ay kakalat-kalat lang, pero may ginagawa ka sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, God. Tumimo nawa ang mga salita mo ito sa puso ng bawat isa. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. Sige po. Taas natin ating kamay. Tanggapin ninyo ang biyaya ng Panginoong Jesucristo. Tanggapin ninyo ang mga kaloob ng Panginoong Jesucristo. Tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Tanggapin din ninyo ang kagalingan. Tanggapin ninyo ang kalakasan. Tanggapin ninyo ang knowledge and understanding and wisdom. Tanggapin ninyo ang kapangyarihan at pagsama ng banal na Espiritu sa inyong mga buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless po. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. See you next Sunday po.